Sa gitna ng maliwanag na lungsod ng Maynila, may isang lalaking kilala sa larangan ng medisina. Si Dr. Drake de la Cruz. Isang tanyag na cardiothoracic surgeon na may ginintuang mga kamay at puso na puno ng dedikasyon sa kanyang propesyon. Kilala siya sa buong bansa bilang isa sa pinakamahusay na cardiothoracic surgeon. Ang doktor na nagsasalba ng buhay araw-araw. Ang lalaking may reputasyong walang kapintasan. Sa loob ng operating room, siya ay isang Diyos. Sa labas nito, siya ay isang anak ng isang kilalang pamilya, ang mga De la Cruz, na may-ari ng pinakamalaking chain ng ospital sa Pilipinas. Ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay, may kulang pa rin. May bahagi sa kanyang puso na walang laman, na naghihintay ng isang bagay na hindi niya maintindihan. Pero sa likod ng kanyang tagumpay, may isang gabing magbabago sa kanyang buhay magpakailanman. Isang taon na ang nakalipas sa isang eksklusibong hotel sa Makati. Nagtipon ang mga kaibigan ni Drake para sa kanyang bachelor party. Ilang taon na ang nakakalipas sa isang eksklusibong hotel sa Makati. Ang Shangri-La sa presidential suite na nagkakahalaga ng mahigit 100,000 piso bawat gabi. Nagtipon ang mga kaibigan ni Drake para sa kanyang bachelor party. Ang suite ay puno ng mamahaling alak, pagkain mula sa pinakamahusay na caterer at musika na umaalingaw-ngaw sa buong palapag. Si Drake na nakasuot ng mamahaling barong ay nakaupo sa gitna ng kanyang mga kaibigan, sina Adrian, Danny at iba pa. Drake pare, last night of freedom mo na to. Bukas kasal ka na kay Isabel. Oo nga, kaya naman may special surprise kami para sa'yo. Ngumiti si Drake. Ngunit may bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Hindi siya komportable sa mga ganitong kaganapan. Ngunit ayaw niyang sirain ang saya ng kanyang mga kaibigan. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto. Pumasok ang isang babae. Si Cherry. Payat, may mahaba at itim na buhok at mga matang puno ng takot at pag-aalinlangan. Suot niya ang isang simpleng damit na halatang hiniram lang. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang naglalakad papunta sa grupo. Ayun na! Sherry, halika dito! Ito si Drake, ang groom. Tumingin si Cherry kay Drake. Sa kanyang mga mata, nakita ni Drake ang desperasyon. Ang desperasyon ng isang taong walang ibang pagpipilian. Hindi ito ang muka ng isang babaeng masaya sa kanyang ginagawa. Ito ang mukha ng isang taong kailangan ng tulong. Pasensya na po, kailangan ko lang po talaga ng pera para sa operasyon ng aking ina. Natigilan si Drake. Sa loob ng kanyang isipan, bumalik ang lahat ng kanyang pinag-aralan. Ang Hippocratic Oath, ang pangako niyang tumulong sa mga nangangailangan. Ang dahilan kung bakit siya naging doktor. At ngayon, sa harap niya, may isang babaeng desperado. Isang babaeng handang gawin ang kahit na ano para sa kanyang ina. Paano siya nakarating dito? Paano naging ganito ang kanyang buhay? Sa loob ng kanyang dibdib, may kumulo. Hindi galit, kundi awa at guilt. Tumingin siya kay Adrian, ang kanyang pinakamatalik na kaibigan, at nakita niya ang parehong pagkabahala sa mukha nito. Drake, teka lang. Hindi ko alam na ganito pala ang plano nila. Chari, tama ba? Kailangan mo ng pera para sa iyong ina. Opo, doktor. May sakit po siya sa puso. Kailangan po niya ng operasyon pero wala pa po kaming pera. 200,000 piso po ang kailangan. Tumayo si Drake at lumapit kay Chari. Nakita niya ang luha sa gilid ng mga mata nito. Luha ng kahihiyan, takot at desperasyon. Ilang taon ka na? 23 po. At wala ka ng ibang paraan? Wala na po, doktor. Ito na lang po ang natitirang pag-asa ko.
Sa gabing iyon, nangyari ang hindi inaasahan. Bagamat may guilt si Drake, nangyari pa rin ang engkwentro sa pagitan nila. Natuklasan niya na si Chari ay inosente. Walang karanasan, walang alam sa mundo ng mga ganitong transaksyon. Habang nangyayari ang lahat, umiiyak si Chari ng tahimik. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa kahihiyan, dahil sa takot, dahil sa desperasyon. At si Drake, sa bawat sandali, ay nakaramdam ng matinding guilt. Ito ba ang uri ng tao na naging siya? Ito ba ang lalaking pinag-aralan ng mahigit 10 taon para maging doktor? Ang lalaking sumumpang tumulong sa mga nangangailangan. Ngunit huli na ang lahat. Ang nangyari ay nangyari na. Pagkatapos, habang natutulog si Chari, tumawag si Drake kay Danny. Danny, pakidalhan mo si Chari ng 200,000 piso bukas. Huwag mong sabihin na galing sa akin. Sabihin mo na lang na bonus niya yon. Seryoso ka pare? Oo. At huwag mo nang ulitin ang ganitong klaseng surprise. Hindi ko gusto. Kinaumagahan, umalis si Chari dala ang sobre na puno ng pera. Sa kanyang dibdib, may halo-halong damdamin. Pasasalamat, kahihiyan at pag-asa na mailigtas niya ang kanyang ina. Bumalik si Chari sa kanilang probinsya sa Batangas. Ang sobre ay mahigpit na yakap sa kanyang dibdib. Sa buong biyahe, hindi siya tumigil sa pag-iyak. Ang mga pasahero ay tumitingin sa kanya, ngunit wala siyang pakialam. Ang tanging nasa isip niya ay ang kanyang ina, si Aling Rosa, na naghihintay sa kanya na umaasa sa kanya. Mula sa bayan, naglakad pa siya ng mahigit 1 oras para makarating sa kanilang baryo. Ang daan ay putik at bato, ngunit patuloy siyang naglakad. Ang paa ay nasusugatan, ngunit hindi niya napapansin. Ang kanilang bahay ay isang maliit na kubo na gawa sa nipa at kawayan. Nakatayo sa gilid ng bukid. Doon naghihintay ang kanyang ina na si Aling Rosa, na nakahiga sa isang lumang papag. Ang hininga ay mabigat at mahirap. Nanay! Nanay! Nandito na ako! May pera na ako para sa operasyon ninyo! Anak, saan mo nakuha ang pera? Nanay, huwag na po ninyong isipin yon. Ang mahalaga, magagamot na po kayo. Ngunit ang kaligayahan ni Chari ay maikling panahon lamang. Dumating ang kanyang tiyahin na si Aling Linda at ang asawa nitong si Mang Berting. Nakita nila ang sobre na puno ng pera sa ibabaw ng mesa. Chari, ano yan? Pera ba yan? Opo, tiya. Para po sa operasyon ni nanay. 200,000? Ang laki naman yan. Kinagabihan, habang natutulog si Chari sa tabi ng kanyang ina, palihim na kinuha ni Aling Linda at Mang Berting ang pera. Umalis sila ng walang ingay, dala ang lahat ng pag-asa ni Chari. Kinaumagahan, nagising si Chari. Ang unang ginawa niya ay tumingin sa mesa kung nasaan ang sobre. Ngunit wala na ito. Nagpanik siya. Hinanap niya sa buong bahay, sa ilalim ng unan, sa loob ng kahon, sa likod ng mga gamit. Wala. Nawala ang pera. Wala na ito. Tumakbo siya sa bahay ng kanyang tiyahin. Ngunit nakita niya ang isang bagong motorsiklo sa labas. Sa loob, may mga bagong appliances at gamit. Tiya, nasaan ang pera ko? Anong pera? Wala kaming alam dyan. Tiya, please. Para po yun sa operasyon ni nanay. Kailangan niya po yun. Umalis ka na dito, Chari. Walang pera dito. Bumalik si Chari sa kanilang bahay. Umiiyak at walang magawa. Ilang araw pa, lumala ang kondisyon ng kanyang ina. Walang pera para sa gamot. Walang pera para sa doktor. Isang gabi, habang umuulan ng malakas, naramdaman ni Chari na humihina na ang hininga ng kanyang ina. Hinawakan niya ang kamay nito.
At sa bisig ni Chari, huminga ng huli si Aling Rosa. Anak, patawad. Patawad kung hindi ako naging sapat na ina. Patawad kung iniwan kita sa mundong ito na walang ama, walang pamilya. Patawad kung iniwan kita sa mundong ito nang mag-isa. Nanay, huwag po kayo magsalita ng ganyan. Gagaling po kayo. Chari, maging mabuti ka. Kahit anong mangyari, maging mabuti ka. At sa gabing iyon, pumanaw si Aling Rosa. Nag-iisa si Chari sa mundo. Walang magulang, walang pera, walang kinabukasan. Inilibing niya ang kanyang ina sa isang simpleng kabaong na gawa sa kahoy. Walang pera para sa maayos na libing. Walang pera para sa bulaklak. Ang mga kapitbahay ay tumulong sa paghuhukay ng libingan. At doon, sa ilalim ng puno ng mangga, sa likod ng kanilang bahay, inilibing si Aling Rosa. Nanay, mahal na mahal ko po kayo. Salamat po sa lahat. Salamat po sa pagmamahal, sa sakripisyo, sa lahat ng ginawa niyo para sa akin. Magiging mabuti po ako, nanay. Pangako ko po. Lumipas ang mga linggo. Mag-isa si Chari sa kanilang kubo. Walang trabaho, walang pera, walang kinain. Minsan, hindi siya kumakain ng 3 araw. Minsan, umiinom lang siya ng tubig para mabuhay. Ngunit ilang linggo pa, natuklasan niya ang isang bagay na magpapabago sa kanyang buhay. Nagsusuka siya tuwing umaga. Nahihilo siya. At nang pumunta siya sa health center ng kanilang bayan, kinumpirma ng midwife. Chare, buntis ka at base sa ultrasound, kambal pa. Parang bumukas ang lupa at nilamon si Chari. Buntis, kambal. Paano niya palalakihin ang mga bata? Wala siyang trabaho, wala siyang pera, wala siyang bahay na maayos. Paano? Diyos ko, ano na ang gagawin ko? Paano ko palalakihin ang mga anak ko? Wala akong pera. Naisip niyang hanapin si Drake. Ngunit paano? Isang doktor siya, isang taong mula sa ibang mundo. At siya ay isang walang-wala. Isang babaeng nagbenta ng sarili para sa pera. Nahiya siya. Natakot siya. Kaya naman, gumawa siya ng desisyon. Palalakihin ko kayo ng mag-isa. Kahit anong mangyari, palalakihin ko kayo. Lumipas ang mga buwan, lumalaki ang tiyan ni Chari habang nagtatrabaho siya sa bukid. Nagbebenta ng gulay sa palengke at gumagawa ng kahit ano para mabuhay. Walang tumutulong sa kanya. Ang kanyang tiyahin ay tumalikod. Ang mga kapitbahay ay nangungusap. Tignan mo si Chari, buntis na, walang asawa. Kawawa naman, sino kaya ang ama? Ha? Baka naman iniwan siya. Hindi pinansin ni Chari ang mga bulungan. Ang tanging nasa isip niya ay ang mga anak sa kanyang sinapupunan. Kailangan niyang maging malakas. Kailangan niyang lumaban. Para sa kanila, patuloy siyang nagtatrabaho. Patuloy siyang lumaban. At isang gabing malakas ang bagyo, naramdaman niya ang unang sakit ng panganganak. Tulong! Tulong! Walang sasakyan. Walang ospital na malapit. Tinawag ng kapitbahay ang isang hilot, si Aling Nena. Isang matandang babae na may karanasan sa panganganak. Chari anak, kailangan mo magtulak. Kambal yan, kailangan mong maging malakas. Hindi ko na kaya, Aling Nena. Kaya mo yan, para sa mga anak mo. Sa gitna ng bagyo, isang maliit na kubo na walang ilaw kundi kandila. Ipinanganak ni Chari ang kanyang mga anak. Una, ang lalaki, si Donnie. Pangalawa, ang babae,
si Ronnie. Dalawang sanggol na umiiyak sa gitna ng ulan at hangin. Mga anak ko, nandito na kayo. Mahal na mahal ko kayo. Lumipas ang mga taon. Lumaki sina Donnie at Ronnie sa kahirapan, ngunit puno ng pagmamahal. Nagtrabaho si Chari ng maraming trabaho. Nagbebenta ng gulay sa umaga, ice candy sa hapon, at domestic worker sa gabi. Madalas, hindi siya kumakain para may makain ang kanyang mga anak. Mama, kumain na po kayo. Busog na ako anak, kayo na ang kumain. Pero mama, kanina po pa kayo hindi kumakain. Okay lang ako, basta kayo, mabusog kayo. Nang magtatlo sila, nagsimula silang magtanong. Mama, bakit wala tayong bahay na malaki tulad ng mga kapitbahay natin? Anak, ang mahalaga, may bubong tayo sa ulo, may pagkain tayo, at mayroon tayong pagmamahal. Mama, bakit wala kaming papa? Natigilan si Chari. Paano niya sasagutin ang tanong na iyon? Paano niya sasabihin sa mga anak na ang kanilang ama ay isang doktor na hindi nila kilala? Na ang kanilang ama ay nasa Maynila, may sariling buhay at malamang hindi alam na sila ay umiiral. Mga anak, ang papa ninyo ay malayo, pero mahal na mahal niya kayo. Kahit hindi niya kayo nakikita, mahal na mahal niya kayo. Nang mag-6 na taon na sina Donnie at Ronnie, dapat sana ay nag-aaral na sila. Ngunit walang pera si Chari para sa school supplies, para sa uniform, para sa baon. Kaya naman, sa bahay lang sila. Tinuturuan sila ni Cherry na magbasa at magsulat gamit ang lumang dyaryo at uling. Mama, kailan po kami makakapag-aral sa tunay na eskwelahan? Malapit na anak, konting tiis pa, makakapag-ipon din ako. Ngunit sa loob ng kanyang puso, alam ni Chari na mahirap. Ang kita niya ay sapat lang para sa pagkain. Walang natitira para sa iba. Walang natitira para sa kinabukasan. Sa Maynila, hindi nakakalimutan ni Drake si Chari. Madalas siyang nag-iisip tungkol sa babae. Kung nasaan na kaya siya, kung okay lang kaya siya, kung nabayaran ba niya ang operasyon ng kanyang ina. Ang guilt ay hindi nawala. Kaya naman, nang dumating ang araw ng kanyang kasal kay Isabel, hindi niya magawa. Ang simbahan ay puno ng mga bisita. Mahigit 300 tao. Lahat ay galing sa mataas na lipunan. Ang dekorasyon ay nagkakahalaga ng mahigit 2 milyong piso. Ang bulaklak ay galing sa Amsterdam. Ang pagkain ay inihanda ng pinakamahusay na chef sa bansa. Ngunit habang nakatayo si Drake sa altar, habang naghihintay kay Isabel na maglakad sa aisle, may naramdaman siya. Isang bigat sa dibdib. Isang boses na nagsasabing, hindi ito tama. Nang dumating si Isabel, maganda ang kanyang white gown. Ngumiti si Drake. Ngunit ang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Mahal na mga kaibigan, narito tayo ngayong araw upang saksihan ang pag-iisa nila Drake at Isabel sa kasal. Kung may sino man na may tutol sa kasal na ito, magsalita ngayon o manahimik magpakailanman. Tumahimik ang lahat. Ngunit sa loob ng isip ni Drake, may sumisigaw. Ako ang tumututol. Hindi ko siya mahal. Hindi ko siya mahal ng sapat. Drake, tatanggapin mo ba si Isabel bilang iyong asawa? Tumingin si Drake kay Isabel. Nakita niya ang pag-asa sa mga mata nito. Ang pagmamahal, ang excitement. Ngunit hindi niya maramdaman ang pareho. Hindi niya maramdaman ang spark, ang connection, ang pag-ibig na dapat nandoon. Isabel, I'm sorry. Hindi ko magawa. Natigilan ang lahat. Ang mga bisita ay nagsimulang bumulong. Si Isabel ay nanlaki ang mga mata. Drake,
Ano bang sinasabi mo? Kasal natin ngayon. Nandito na ang lahat ng tao. I know, at pasensya na, pero hindi ko magawa. Hindi kita mahal lang sapat para pakasalan kita. Hindi tama na magpakasal ako sa'yo kung hindi ko kayang ibigay ang buong puso ko. Dahil ba sa babaeng yon? Sa bachelor party mo? Dahil ba sa isang babaeng hindi mo man lang kilala? Hindi ko alam, Isabel. Basta alam ko, hindi tama na magpakasal ako sa'yo habang may iniisip akong iba. Hindi ka deserve ng ganito. Deserve mo ang isang lalaking mamahalin ka ng buo, nang walang alinlangan. Drake, please. Matagal na tayong magkasama. 3 taon. Plano na natin ang lahat. Ang bahay, ang mga anak, ang kinabukasan. Bakit susukuan mo lang lahat dahil sa isang gabi? Dahil sa isang babae? Isabel, pasensya na, pero hindi ko magagawa. Hindi ko kayang magsinungaling sa'yo. Sa sarili ko, sa Diyos, hindi tama. Kinansela ni Drake ang kasal. Umalis siya sa simbahan, iniwan si Isabel na umiiyak sa altar. Iniwan ang 300 bisita na naguguluhan at nag-uusap. Ang kanyang mga magulang, sina Chairman de la Cruz at Victoria, ay nagalit. Ngunit hindi niya binago ang kanyang desisyon. Drake, alam mo ba ang ginawa mo? Pinakahiya mo ang pamilya natin. Pinahiya mo si Isabel. Ang mga tao ay magsasalita. Mama, mas nakakahiya kung magpapakasal ako sa taong hindi ko mahal. Mas nakakahiya kung magsisinungaling ako sa harap ng Diyos. Drake, anak, naintindihan kita, pero dapat iniisip mo rin ang consequences, ang reputasyon ng pamilya natin, ang negosyo, ang mga relasyon natin sa ibang pamilya. Papa, pasensya na, pero hindi ko kayang isabuhay ang buhay na hindi ko gusto. Hindi ko kayang maging masaya sa kasinungalingan. Bumalik siya sa kanyang trabaho. Ngunit ang alaala ni Chari ay nananatili. Madalas, sa gitna ng operasyon, may isip niya ang mukha ng babae. Ang takot sa mga mata, ang desperasyon, ang kahihiyan. Madalas, sa gabi, napapaginipan niya si Chari. Minsan nakikita niya itong umiiyak. Minsan, nakikita niya itong tumatakbo palayo. Sinubukan niyang hanapin si Chari. Tinawagan niya si Danny at tinanong kung may alam ba ito tungkol sa babae. Ngunit wala. Walang pangalan, walang address, walang contact number. Parang multo lang na dumaan sa kanyang buhay at nawala. Lumipas ang 6 na taon. 6 na taong puno ng trabaho, ng operasyon, ng pagliligtas ng buhay. Ngunit sa kabila ng lahat, may kulang pa rin. May bahagi ng kanyang puso na walang laman. Nag-organisa ang ospital ni Drake ng libreng medical mission sa Batangas. Kasama niya sina Adrian at ilang intern. Pumunta sila sa isang liblib na barangay kung saan naghihintay ang libu-libong tao para sa libreng check-up. Ang mga tao ay nagsimulang pumila ng 5:00 ng umaga. May mga matanda, may mga bata, may mga buntis. Lahat ay umaasa sa libreng serbisyo dahil wala silang pera para sa doktor. Drake, tignan mo, ang dami ng tao. Siguro mga 2,000. Mahabang araw to. Okay lang, Adrian. Kaya natin to. Para ito sa kanila. Para sa mga taong walang access sa healthcare. Alam mo, Drake, ito ang dahilan kung bakit kita hinahangaan. Sa kabila ng lahat ng yaman mo, hindi mo nakalimutan ang mga mahihirap. Adrian, doktor tayo. Ito ang tungkulin natin. Hindi lang sa mga mayayaman, kundi sa lahat. Nagsimula ang medical mission. Isa-isa, tinawag ang mga pasyente. May mga may sakit sa puso. May mga may diabetes. May mga tuberculosis. At si Drake, sa bawat pasyente, ay nagbibigay ng buong atensyon, ng pagmamahal, ng pag-asa. Sa gitna ng pagkakagulo, may isang babae na nakapila kasama ang 2 bata. Mahaba ang pila.
Mahigit 100 tao pa ang nauna sa kanila. Ngunit naghintay sila, hawak-hawak ang kamay ng isa't isa. Si Cherry, ngayon ay mas payat at mas pagod ang muka. Hawak ang kamay ni Donnie at Ronnie. Ang mga bata ay 6 na taong gulang. May malalaking mata at ngiti na kamukha ni Drake. Doc Drake, tignan ninyo ang mga batang yan. Parang kamukha ninyo. Ano? Tumingin si Drake at sa sandaling yon, nakita niya si Cherry. Natigilan siya. Ang oras ay para bang huminto. Ang lahat ng alaala ay bumalik. Ang gabing yon, ang guilt, ang pag-asa na makita siya ulit. Cherry? Napalingon si Cherry. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ang takot, kahihiyan at pagkabigla ay sumalakay sa kanya. Dr. Drake? Ikaw nga, Cherry! Ikaw nga! Lumapit si Drake. Tumingin siya sa mga bata. Ang mga mata, ang ilong, ang ngiti, lahat ay kamukha nito. Cherry, sino ang mga bata? Doktor, sila po ay mga anak ko. Sino ang ama? Tumahimik si Cherry. Ang luha ay pumatak sa kanyang mga mata. Hindi niya alam kung paano sasagutin. Ngunit bago pa siya makapagsalita, kinuha ni Drake ang mga sertipiko ng kapanganakan mula sa bag ni Cherry. Donnie de la Cruz, Ronnie de la Cruz. Ipinanganak noong 9 na buwan pagkatapos ng gabing yun. Tumingin si Drake kay Cherry. Sa kanyang mga mata, may halo-halong emosyon. Gulat, galit, lungkot, at pag-ibig. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Doktor, nahiya po ako. Takot po ako. Alam ko pong may kasal na kayo. Ayaw ko pong sirain ang buhay ninyo. Cherry, kinansela ko ang kasal na yon. Hindi ako nag-asawa dahil hindi ko makalimutan ang gabing yun. Hindi kita makalimutan. Doktor, pasensya na po. Kung alam ko lang po, sinabi ko po sa inyo. Pero akala ko po mas mabuti na kung hindi nyo alam. Mas mabuti na hindi kami maging pabigat sa inyo. Pabigat? Cherry, sila ay mga anak ko. Sila ay dugo ko. Sila ay buhay ko. Dapat alam ko. Dapat nandoon ako nang ipanganak sila. Dapat nandoon ako habang lumalaki sila. Lumuhod si Drake sa harap ng mga bata. Hinawakan niya ang kanilang mga mukha. Tumingin siya sa kanilang mga mata. Ang mga matang kamukha niya, ang mga matang puno ng inosente at pagtataka. Hinawakan niya ang kanilang mga mukha. Donnie, Ronnie, ako ang inyong papa. Papa? Totoo po ba, Mama? Oo mga anak, siya ang inyong papa. At sa sandaling yun, sa gitna ng medical mission, sa harap ng libu-libong tao, niyakap ni Drake ang kanyang mga anak. Yakapin ni Donnie si Drake, mahigpit, parang ayaw nang bitawan. At si Ronnie, umiiyak, yakapin din si Drake. Papa, nandito na po kayo. Matagal na po namin hinihintay na makita kayo. Papa, mahal po namin kayo. Kahit hindi pa namin kayo nakikita, mahal na po namin kayo. Umiyak si Drake. Sa loob ng 6 na taon, hindi siya umiyak. Ngunit ngayon, sa bisig ng kanyang mga anak, umiyak siya. Umiyak siya dahil sa tuwa, dahil sa lungkot, dahil sa pagsisisi. Mga anak, patawad. Patawad kung ngayon lang kita nakilala. Patawad kung wala ako nang ipanganak kayo. Patawad kung wala ako habang lumalaki kayo. Pero ngayon, nandito na ako at hindi na ako aalis. Pangako ko, aalagaan ko kayo. Mamahalin ko kayo. Bibigyan ko kayo ng magandang buhay. At sa sandaling yon, sa gitna ng medical mission, sa harap ng libu-libong tao, yakapin ni Drake ang kanyang mga anak. Ang mga tao ay nagsimulang bumulong, ngunit wala siyang pakialam. Tignan mo, ang doktor ay umiiyak.
Sino kaya ang mga bata? Sabi nila mga anak niya raw. Pero bakit ngayon lang niya nakilala? Kawawa naman ng babae. Mag-isa lang pala siyang nag-alaga sa mga bata. Lumapit si Adrian. Nakita niya ang eksena. Si Drake, nakayakap sa dalawang bata. Si Chari na umiiyak sa gilid. Ang mga tao ay nagsimulang bumulong, ngunit wala siyang pakialam. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang pamilya na natagpuan nito. Drake, sigurado ka ba dito? Adrian, sila ang mga anak ko. Walang dudang-duda ako. Pero Drake, alam mo ang sasabihin ng mga tao. Alam mo ang reaksyon ng pamilya mo. Wala akong pakialam. Sila ang pamilya ko. Kinabukasan, dinala ni Drake si Chari at ang kambal sa mansyon ng mga De La Cruz sa Forbes Park. Ang malaking bahay na puno ng mamahaling gamit at ang mga tauhan ay nakaabang. Nang makarating sila, ang mga katulong ay nagsimulang bumulong. Sino kaya sila? Bakit kasama ni Sir Drake? Tignan mo mga damit nila. Mukhang mahirap. Galing siguro sa probinsya. Sabi ng driver, mga anak daw ni Sir Drake. Pero paano? Hindi naman siya kasal. Baka naman anak sa labas. Kawawa naman si Ma'am Victoria. Nakakahiya ito sa pamilya. Pumasok si Drake kasama si Chari at ang kambal. Ang mga bata ay hawak-hawak ang kamay ng kanilang ina. Ang mga mata ay malaki sa pagkamangha. Ang chandelier sa sala ay kumikislap. Ang mga painting sa dingding ay mamahalin at ang sahig ay gawa sa marble. Naghihintay na sa sala sina Chairman De La Cruz, Victoria at Adrian. Ang tensyon ay mararamdaman sa hangin. Si Victoria, nakaupo sa sofa, ang mukha ay seryoso. Si Chairman De La Cruz ay nakatayo sa tabi ng binata. Ang mga kamay ay nakahalukip-kip. Si Adrian ay nakaupo sa gilid. Ang mukha ay puno ng suporta para kay Drake. Drake, sinong mga taong ito? Mama, Papa, si Chari po ito at sina Danny at Ronnie. Ang mga apo ninyo. Ano? Drake, ano ang ibig mong sabihin? Papa, sila po ang mga anak ko. 6 na taong gulang na po sila at ngayon ko lang nalaman. Tumayo si Victoria. Ang galit ay kitang-kita sa kanyang mukha. Drake, paano mo nasabing mga anak mo sila? Paano kung nagsisinungaling lang ang babaeng ito? Mama, tignan ninyo ang mga mukha nila. Kamukha ko sila at nakita ko na ang birth certificates. Wala akong duda. Pero Drake, hindi mo man lang kami sinabihan? At sino ba ang babaeng ito? Saan siya galing? Ma'am, pasensya na po. Alam ko pong hindi ako karapat-dapat na pumasok sa bahay ninyo. Pero hindi ko po sinadya ang lahat ng ito. Hindi sinadya? Nabuntis ka ng anak ko at hindi mo sinabi sa kanya? Ano ang tawag mo doon? Mama, tama na. Hindi kasalanan ni Chari ang lahat ng ito. Tumingin si Victoria kay Chari. Tinignan niya mula ulo hanggang paa. Ang damit na luma at kupas. Ang sapatos na sira na ang talampakan. Ang buhok na hindi maayos. Ang mukha na payat at pagod. Sino ka ba? Ano ang trabaho mo? Saan ka nag-aral? Ma'am, pasensya na po. Ako po si Chari Cruz. Galing po ako sa Batangas. Wala pa akong natapos na pag-aaral. Nagtrabaho lang po ako para mabuhay. Wala kang natapos? Ano ang ginagawa mo para kumita? Nagbebenta po ako ng gulay, ma'am. Minsan naglalaba din po ako ng damit. Minsan naglilinis ng bahay. Kahit ano pong trabaho ginagawa ko po. At nabuntis ka ng anak ko? Paano nangyari yon? Ma'am, pasensya na po. Alam ko pong hindi ako karapat-dapat na pumasok sa bahay ninyo. Alam ko pong hindi ako angkop sa mundo ninyo. Pero hindi ko po sinasadya ang lahat ng ito. Kailangan ko lang po noon ng pera para sa aking ina. At nangyari ang lahat. Hindi sinadya? Nabuntis ka ng anak ko at hindi mo sinabi sa kanya? 6 na taon? 6 na taon itinago mo ang mga apo ko? Ano ang tawag mo doon?
Mama, tama na. Hindi kasalanan ni Chari ang lahat ng ito. Kasalanan ko rin. Kasalanan natin. Kung hindi dahil sa bachelor party na yun, kung hindi dahil sa mga kaibigan ko, hindi mangyayari ang lahat. Lumapit si Adrian at hinawakan ang balikat ni Drake. Tita Victoria, si Chari po ay isang mabuting tao. Kakilala ko po siya noon. Ginawa niya lang ang lahat para sa kanyang ina. Adrian, huwag kang makialam dito. Tita, kasalanan ko rin po ang nangyari. Ako ang nag-ayos ng bachelor party na yun. Kung hindi dahil sa akin, hindi mangyayari ang lahat ng ito. Tumahimik si Victoria. Tumingin siya kay Chari. Ang payat na katawan, ang mga damit na luma. Ang mga mata na puno ng takot at kahihiyan. At sa kabila ng lahat, may dignidad pa rin sa paraan ng pagtayo nito. Drake, sigurado ka ba dito? Opo, Papa. Sila ang mga anak ko at gusto ko silang manatili dito sa bahay natin. Alam mo ang ibig sabihin nito? Ang mga tao ay magsasalita. Ang reputasyon ng pamilya natin ay maaapektuhan. Papa, mas mahalaga sa akin ang mga anak ko kaysa sa reputasyon. Kung hindi ninyo sila tatanggapin, aalis na lang ako kasama sila. Napatingin si Chairman De La Cruz kay Drake. Sa loob ng maraming taon, hindi pa niya nakita ang anak na ganito katapang at determinado. At sa mga mata ng mga apo, nakita niya ang sarili niyang dugo. Sige, mananatili sila dito. Pero Chari, kailangan mong patunayan na karapat-dapat ka sa pamilyang ito. Salamat po, Chairman. Gagawin ko po ang lahat. Lumipas ang mga linggo, nanatili si Chari at ang kambal sa mansyon. Ngunit hindi madali ang buhay. Binigyan sila ng sariling kwarto. Isang malaking kwarto sa second floor. May sariling banyo, may malaking kama, may aircon. Para kay Chari, ito ay parang palasyo. Ngunit para sa mga katulong, ito ay isang insulto. Ang mga katulong ay patuloy na nangungusap. Sa kusina, sa hardin, sa laundry area. Lahat ay may opinyon tungkol kay Chari. Tignan mo si Chari. Akala mo kung seno? Nakatira na sa kwarto na dapat para sa bisita. Oo nga, at ang mga bata ang iingay. Tumatakbo sa buong bahay. Sabi nila anak daw ni Sir Drake. Pero sino ba ang naniniwala? Baka naman gold digger lang yan. Kawawa naman si Ma'am Victoria. Nakakahiya sa mga kaibigan nila. Paano nila ipapaliwanag na may mga apo sila na galing sa isang babaeng walang-wala? Naririnig ni Chari ang lahat ng ito. Pero hindi siya sumasagot. Patuloy lang siyang nag-aalala sa mga bata. Patuloy lang siyang tumutulong sa mga gawaing bahay kahit hindi naman siya obligado. Mga bisita ay tumitingin sa kanya na parang hindi siya karapat-dapat. Kapag may mga dinner party, hindi siya inimbitahan. Kapag may mga gathering, hindi siya kasama. Siya ay parang multo sa sariling bahay. Nandoon, ngunit hindi nakikita, hindi kinilala. At si Victoria, bagamat hindi na siya direktang nangiinsulto, ay malamig pa rin ang pakikitungo. Hindi siya kinakausap ng direkta. Kapag kailangan niyang sabihin ng isang bagay sa pamamagitan ng katulong. Manang Dolor, sabihin mo kay Chari na huwag papasukin ang mga bata sa library. Baka masira ang mga libro. Opo, ma'am. Ngunit si Chari, hindi sumuko. Patuloy siyang naging mabait. Patuloy siyang naging mapagkumbaba. Tumutulong siya sa kusina, naglilinis ng hardin, nag-aalaga ng mga halaman. Unti-unti, ang ilang katulong ay nagsimulang magbago ang tingin sa kanya. Chari, iha, salamat sa tulong mo sa kusina. Hindi mo naman kailangan pero ginagawa mo pa rin. Manang, okay lang po. Gusto ko pong tumulong. Ayaw ko pong maging pabigat dito. Alam mo, Chari, sa simula akala ko rin gold digger ka. Pero ngayon, nakikita ko na mabuti kang tao at mahal mo talaga si Sir Drake at ang mga bata. Salamat po, Manang. Iyon lang naman po ang gusto ko.
na maging mabuti, na maging karapat-dapat sa pamilyang to. Isang araw, dumating si Dr. Maxine Salvador, ang dating girlfriend na Adrian at isang kilalang pediatrician. Maganda, matalino at galing sa mayamang pamilya. Siya ay perpekto, ang uri ng babae na dapat mapangasawa ng isang De La Cruz. Nakita niya si Chari sa hardin kasama ang mga bata. Lumapit siya, ang muka ay puno ng paghamak. Ikaw pala ang babaeng yon? Ang ina ng mga bastardo ni Drake? Excuse me po. Huwag kang magkunwaring hindi mo naintindihan. Alam ng lahat kung paano ka nabuntis. Isang one-night stand lang. At ngayon nandito ka? Umaasa sa pera ng mga De La Cruz? Tumayo si Chari. Ang galit ay kumukulo sa kanyang dibdib. Ngunit bago pa siya makapagsalita, dumating si Adrian. Maxine, tama na. Adrian, bakit mo siya dinadepensahan? Alam mo kung sino siya. Oo, alam ko. At alam ko rin na siya ay isang mabuting tao na gumawa ng lahat para sa kanyang pamilya. Hindi mo siya karapatang insultuhin. Adrian, hindi mo ba nakikita? Ginagamit ka lang niya. Ginagamit lang niya si Drake. Maxine, umalis ka na at huwag ka nang bumalik dito kung ganyan ang ugali mo. Umalis si Maxine, let at nasaktan. Lumapit si Adrian kay Chari. Chari, okay ka lang? Salamat Adrian, pero baka mas mabuti kung umalis na lang kami. Ayokong maging dahilan ng gulo sa pamilyang to. Chari, huwag mong isipin yan. Kayo ang pamilya ni Drake. Kayo ang dapat nandito. Ngunit ang pinakamalaking pagsubok ay dumating nang tawagin si Chari ni Victoria sa kanyang silid. Ito ay isang malaking silid sa 3rd floor, ang master's bedroom na may sariling balcony, walk-in closet at banyo na mas malaki pa kaysa buong bahay ni Chari sa probinsya. Nag-iisa sila at sa ibabaw ng mesa, may isang sobre na puno ng pera. Nakita ni Chari ang laman, mga bundles ng 1,000 peso bills, nakaayos ng maayos. Chari, maupo ka. Ano po ito, ma'am? 5 milyong piso. Binilang ko na. Para sa'yo. Ma'am, hindi ko po maintindihan. Bakit ninyo po ako bibigyan ng pera? Chari, matalino ka naman. Alam mo kung bakit. Alam kong mahirap ang buhay mo. Alam kong kailangan mo ng pera. Kaya naman, ibibigay ko sa iyo ang 5 milyong ito. Kapalit, aalis ka kasama ang mga bata. Huwag ka nang babalik. Huwag ka nang makikipag-ugnayan kay Drake. Huwag mo nang sirain ang buhay ng anak ko. Tumingin si Chari sa pera. 5 milyong piso. Ang halagang iyon ay higit pa sa lahat ng kikitain niya sa buong buhay niya. Ang halagang iyon ay sapat na para bumili ng bahay, ng lupa, para pag-aralin ang mga bata sa pinakamahusay na eskwelahan. Ngunit sa kanyang isipan, naalala niya ang mga mata ni Drake, ang pagmamahal, ang pag-asa, ang pangako. Naalala niya ang mga bata. Kung paano sila masaya kapag kasama ang kanilang ama. Kung paano sila tumatawa kapag naglalaro si Drake sa kanila. Naalala niya ang kanyang ina, si Aling Rosa, na namatay dahil sa pera. Dahil sa pera na ninakaw. Dahil sa pera na naging dahilan ng lahat ng kanyang sakit. Ma'am, salamat po sa alok niyo, pero hindi ko po ito tatanggapin. Ano? Bakit, Cherry? 5 milyon ito. Alam mo ba kung gaano kalaki ang halagang yon? Opo, ma'am. Alam ko po. Pero hindi ko po ito tatanggapin. Bakit? Dahil ba gusto mo ng mas malaki? 10 milyon? 15 milyon? Magkano ba ang halaga mo? Ma'am, hindi po ako naghahalaga. Hindi po ako nagbebenta. Totoo pong mahirap ako. Totoo rin pong kailangan ko ng pera. Pero, hindi ko po ibebenta ang pamilya ko. Hindi ko po iiwan si Drake at ang mga bata para sa pera. Kahit magkano pa yon. Chari, isipin mo ang kinabukasan mo.
Isipin mo ang mga anak mo. Sa perang ito, makakapag-aral sila sa magandang eskwelahan. Sa Ateneo, sa Lasal, makakabili ka ng bahay, hindi lang kubo, kundi tunay na bahay na may bubong, hindi tumatagos ang ulan. Hindi mo na kailangang maghirap. Hindi mo na kailangang magbenta ng gulay o maglaba ng damit. Ma'am, salamat po sa concern. Pero mas mahalaga sa akin na lumaki ang mga anak ko na may kumpletong pamilya. Mas mahalaga na makilala nila ang kanilang ama. Mas mahalaga na maramdaman nila na mahal sila ng kanilang papa. Kaya po pasensya na, pero hindi ko po talaga tatanggapin ang pera ninyo. Shari, hindi mo ba naiintindihan? Hindi ka kailanman magiging parte ng pamilyang to. Hindi ka kailanman magiging karapat-dapat. Ang mga tao ay laging titingin sa'yo na parang basura. Laging titingin sa mga anak mo na parang mga anak sa labas. Gusto mo ba yon? Para sa kanila? Ma'am, mas gusto ko pong lumaki sila na alam kung sino sila. Alam kung sino ang kanilang ama. Kahit anong sabihin ng mga tao, alam nila ang totoo. At iyon ang mahalaga. Tumayo si Chari at lumabas ng silid. Si Victoria ay naiwan, gulat at hindi makapaniwala. Sa loob ng kanyang puso, may bahagyang paghanga sa tapang at dignidad ng babae. Lumipas ang mga buwan, unti-unti, nagbago ang pakikitungo ng mga tao kay Chari. Nakita nila kung paano niya alagaan ang mga bata. Gumigising siya ng 6:00 para ihanda ang almusal nila. Hinahatid siya sa kanilang kwarto, tinuturuan sila ng mga aralin. Nakita rin nila kung paano niya tulungan ang mga katulong. Tumutulong siya sa pagluluto, sa paglilinis, sa paglalaba. Hindi siya nag-iinarte, hindi siya nag-aasta na mas mataas siya sa kanila. Chari, iha, hindi mo kailangang tumulong dito. Trabaho namin ito. Manang, gusto ko pong tumulong. Sanay po ako sa ganitong trabaho at mas masaya po ako kapag may ginagawa. Alam mo, Chari, sa simula galit ako sa'yo. Akala ko gold digger ka. Pero ngayon, nakikita ko na mabuti kang tao at swerte ni Sir Drake sa'yo. Nakita rin ng mga katulong kung paano niya pahalagahan ang pamilya. Tuwing gabi, kumakain silang lahat. Si Drake, si Chari, sina Donnie at Ronnie. Minsan, sumasali si Chairman de la Cruz. At kahit malamig pa rin si Victoria, unti-unti, sumasali na rin ito. At si Drake, sa bawat araw na lumilipas, lalong nahuhulog ang loob kay Chari. Nakikita niya kung paano ito maging ina. Ang pagmamahal, ang sakripisyo, ang dedikasyon. Nakikita niya kung paano ito naging matatag sa kabila ng lahat ng insulto, paghamak. Isang gabi, habang nanonood ng mga bata sa hardin, tumatakbo sina Donnie at Ronnie, tumatawa, naglalaro, lumapit si Drake kay Chari. Nakaupo sila sa bench. Ang hangin ay malamig. Ang mga bituin ay kumikislap sa langit. Chari, may gusto akong sabihin sa'yo. Ano po yon, Drake? Alam kong hindi maganda ang simula natin. Alam kong may kasalanan ako sa'yo. Pero sa mga nakaraang buwan, natutunan kitang mahalin. Hindi dahil sa mga bata, kundi dahil sa kung sino ka. Dahil sa iyong tapang, sa iyong kabutihan, sa iyong pagmamahal sa pamilya. Namula si Chari. Sa kanyang dibdib, may kumakabog. Ang puso na matagal nang nakakulong sa takot at kahihiyan. Drake, hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Huwag kang magsalita. Pakinggan mo lang ako, Chari. Mahal kita at gusto kitang pakasalan. Hindi dahil obligado ako, kundi dahil gusto ko. Dahil gusto kong maging pamilya tayo. Ikaw, ako, sina Ronnie at Donnie. Tumulo ang luha sa mga mata ni Chari. Mahabang panahon, akala niya ay hindi na siya karapat-dapat na mahalin. Akala niya ay ang kanyang nakaraan ay hadlang sa kanyang kinabukasan. Ngunit ngayon, sa harap niya,
May isang lalaking handang tanggapin siya, kasama ang lahat ng kanyang pagkakamali, kahirapan. Drake, mahal din kita. Matagal na. Simula pa noong gabing yon. Alam ko na iba ka. Alam ko na mabuti ka. Kaya naman, kahit anong hirap, kahit anong sakit, hindi kita nakalimutan. Kaya naman, Chari, pakakasalan mo ba ako? Magiging asawa mo ba ako? Magiging pamilya ba tayo? Oo, Drake. Pakakasalan kita. Magiging asawa kita. Magiging pamilya tayo. At sa gabing iyon, sa ilalim ng mga bituin, nagsil sina Drake at Chari ng kanilang pag-ibig sa isang halik. Isang halik na puno ng pangako, pag-asa at bagong simula. Nagplano sila ng kasal. Isang simple at intimate na seremonya na nakatuon sa pamilya kaysa kadakilaan. Imbitado lang ang mga malapit na kaibigan at pamilya. Si Adrian ay naging best man at si Donnie at Ronnie ay naging ring bearer at flower girl. Excited ang mga bata. Una nilang beses na magiging parte ng kasal. Una nilang beses na makikita ang kanilang mama at papa na mag-asawa. Mama, maganda po ba ako sa dress ko? Oo anak, napakaganda mo. Parang prinsesa. Mama, ano po ba ang gagawin ko bilang ring bearer? Anak, dadalhin mo lang ang singsing papunta sa altar. Ibibigay mo kay papa. Kaya mo ba yon? Opo mama, kaya ko po. Sa araw ng kasal, sa isang maliit na simbahan sa Tagaytay, ang Our Lady of Lourdes Parish, isang lumang simbahan na gawa sa bato at kahoy. Naghintay si Drake sa altar. Suot niya ang isang simpleng barong. Walang mamahaling accessories. Sa kanyang mukha, may ngiti. Ang ngiti ng isang lalaking tunay na masaya. Pumasok si Chari. Suot ang isang simpleng white dress, hawak ang kamay ng kanyang mga anak. Walang mamahaling alahas. Walang extravagant na dekorasyon. Ngunit sa mga mata ni Drake, siya ay pinakamagandang babae sa mundo. Mahal na mga kaibigan, narito tayo ngayong araw upang saksihan ang pag-iisa ni Drake at Chari sa kasal. Ang pag-ibig ay hindi perpekto. Ang pag-ibig ay may pagsubok, may sakit, may hirap. Ngunit ang tunay na pag-ibig ay lumalaban. Ang tunay na pag-ibig ay nananatili. Nagsimula ang seremonya. Nagpalit sila ng mga pangako, ng mga singsing, ng mga halik. At sa sandaling yon, sila ay naging mag-asawa. Hindi lang sa papel, kundi sa puso. Pumasok si Chari. Suot ang isang simpleng white dress na binili lang sa Divisoria. Walang lace, walang beads, walang mamahaling tela. Ngunit sa kanya, ito ay perpekto. Hawak niya ang kamay ng kanyang mga anak. Si Donnie sa kanan, si Ronnie sa kaliwa. Naglakad sila sa aisle. Ang musika ay tumutugtog. Ang canon indie ni Pachelbel na tumutugtog mula sa isang simpleng speaker. Walang orkestra, walang choir. Ngunit para kay Cherry, ito ang pinakamagandang musika sa mundo. Tumingin siya kay Drake. Nakita niya ang luha sa mga mata nito. Luha ng kaligayahan, ng pag-asa, ng pag-ibig. At sa sandaling yon, alam niya. Alam niya na tama ang kanyang desisyon. Alam niya na ito ang lalaking para sa kanya. Nang makarating sila sa altar, hinawakan ni Drake ang kamay ni Chari. Mainit, matigas sa trabaho, ngunit puno ng pagmamahal. Ang ganda mo. Salamat, ikaw din. Mahal na mga kaibigan, narito tayo ngayong araw upang saksihan ang pag-iisa ni Drake at Chari sa kasal. Ang pag-ibig ay hindi perpekto. Ang pag-ibig ay may pagsubok, may sakit, may hirap. Ngunit ang tunay na pag-ibig ay lumalaban. Ang tunay na pag-ibig ay nananatili.
Ang tunay na pag-ibig ay nagpapatawad, tumatanggap at umaasa. Nagsimula ang seremonya. Nagpalit sila ng mga pangako. Ako si Drake de la Cruz ay tumatanggap sa iyo, Chari Cruz, bilang aking asawa. Nangangako ako na mamahalin kita, aalagaan kita, at pahahalagahan kita sa lahat ng araw ng aking buhay. Sa sakit at ginhawa, sa yaman at kahirapan, sa kalusugan at karamdaman, mamahalin kita. Hanggang sa kamatayan ay hindi tayo maghihiwalay. Ako si Chari Cruz ay tumatanggap sa iyo, Drake de la Cruz, bilang aking asawa. Nangangako ako na mamahalin kita, aalagaan kita, at pahalagahan kita sa lahat ng araw ng aking buhay. Salamat sa pagmamahal mo sa akin, sa ating mga anak. Salamat sa pagtanggap mo sa akin, kahit hindi ako perpekto. Mahal na mahal kita. Nagpalit sila ng mga singsing. Simpleng gintong singsing na walang diamonds, walang mamahaling bato. Ngunit para sa kanila, ito ay simbolo ng kanilang pag-ibig. Simple, tunay at walang hangganan. Sa kapangyarihan na ipinagkaloob sa akin, ipinapahayag ko na kayo ay mag-asawa na. Drake, you may now kiss your bride. Hinalikan ni Drake si Chari. Isang halik na puno ng pag-ibig, ng pangako, ng pag-asa. Ang mga tao ay pumalakpak. Sina Donnie at Ronnie ay tumawa at sumigaw. Yay! Mama at Papa kasal na! Pamilya na tayo! Kompletong pamilya na! At sa sandaling yon, sila ay naging mag-asawa. Hindi lang sa papel, kundi sa puso. Hindi lang sa mata ng Diyos, kundi sa mata ng mundo. Ngunit sa gitna ng selebrasyon, sa gitna ng kaligayahan, may isang taong tahimik na nanonood. Si Chairman de la Cruz, na nakaupo sa likod ng simbahan, ay nakatingin kay Chari. Hindi siya nakikinig sa pari. Hindi siya tumitingin sa altar. Ang tanging nakikita niya ay ang kwintas na suot ni Chari. Isang simpleng gintong kwintas na may pendant na hugis puso. Ang pendant ay may nakaukit na letra. R at C. Rosana Cruz. Ang kwintas na ibinigay niya kay Rosana, ilang dekada na ang nakakalipas. Ang kwintas na simbolo ng kanilang pag-ibig. Ang kwintas na akala niya ay nawala na magpakailanman. Chari, sandali lang. Pwede ba kitang makausap? Lumapit si Chairman de la Cruz. Ang mga kamay ay nanginginig. Ang puso ay kumakabog. Hinawakan niya ang kwintas. Tiningnan ng mabuti. Saan mo nakuha ito? Ang kwintas na ito. Saan mo nakuha? Chairman, ito po ay ibigay sa akin ng aking ina bago siya namatay. Sabi niya, ito raw po ay galing sa aking ama. Ang tanging bagay na iniwan niya bago siya umalis. Ang iyong ina? Ano ang pangalan ng iyong ina? Rosana Cruz po, Chairman. Namatay na po siya 6 na taon na ang nakakalipas. Rosana Cruz. At ang iyong ama? Sino ang iyong ama? Hindi ko po alam, Chairman. Hindi po niya sinabi sa akin. Ang alam ko lang, iniwan niya kami nang ako ay sanggol pa. Sabi ni nanay, may pamilya na raw po siya. May asawa na. Kaya naman umalis na lang sila para hindi maging problema. Nanginig ang mga kamay ni Chairman de la Cruz. Ang kwintas. Ito ay ang kwintas na ibinigay niya kay Rosana noong 1990. Mahigit 30 taon na ang nakakalipas. Ang kwintas na binili niya gamit ang kanyang unang sahod bilang doktor. Ang kwintas na simbolo ng kanyang pangako na mamahalin niya si Rosana magpakailanman. Ngunit hindi niya tinupad ang pangako. Sumunod siya sa kanyang pamilya. Iniwan niya si Rosana. At ngayon, nandito ang kanyang anak. Ang anak na hindi niya nakilala. Ang anak na lumaki ng walang ama. Umupo si Chairman de la Cruz. Ang luha ay tumutulo sa kanyang mga mata.
Ang lahat ng tao sa selebrasyon ay tumahimik. Naghihintay sa kanyang sasabihin. Si Drake ay lumapit. Hawak ang kamay ni Chari. Papa, okay lang po ba kayo? Drake, Chari, lahat. May kailangan akong sabihin. May kailangan kayong malaman. Tumayo si Chairman de la Cruz. Tumingin siya kay Chari. Sa kanyang mga mata, nakita niya si Rosana. Ang mga mata, ang ngiti, ang tapang. Chari, ikaw ay anak ko. Ikaw ay anak ko at ni Rosana. Natigilan ang lahat. Si Drake, si Victoria, si Adrian. Lahat ay gulat na gulat. Si Chari ay hindi makagalaw, hindi makapagsalita. Ano po, Chairman? Ano pong sinasabi ninyo? Hindi ko po maintindihan. Chari, ako ang ama mo. Ako ang lalaking iniwan kayo ni Rosana. Ako ang lalaking duwag. Ang lalaking sumunod sa pamilya kaysa pag-ibig. Tumulo ang luha sa mga mata ni Chari. Ang lahat ng tanong sa kanyang buhay kung bakit siya iniwan ng kanyang ama, kung bakit sila nag-iisa ng kanyang ina, lahat ay nasagot na. Hinanap kita, Chari. Mahabang panahon. Hinanap kita. Pero hindi kita mahanap. Si Rosana umalis. Nagtago. Ayaw niyang maging dahilan ng gulo sa aking pamilya. At ngayon, nandito ka. Nandito ka sa harap ko. Anak ko. Chairman, Papa. Yakapin ni Chairman de la Cruz si Chari. Ang ama at anak, pagkatapos ng ilang dekada, ay nagkita na. Ang lahat ng tao ay umiiyak. Si Drake, si Victoria, si Adrian, ang mga bisita. Ito ay isang sandali ng pagtubos, ng pagpapatawad, ng pag-ibig na lumampas sa lahat. Chari, ikaw ay aking anak. Ikaw ay isang de la Cruz. At mula ngayon, kinikilala kita bilang aking lehitimong anak at tagapagmana. Tumayo si Victoria at lumapit kay Chari. Sa kanyang mga mata, may luha rin. Chari, patawad. Patawad sa lahat ng sinabi ko. Sa lahat ng ginawa ko. Hindi kita naintindihan. Pero ngayon, naiintindihan na kita at tinatanggap kita bilang anak. Salamat po, Mama Victoria. Salamat po sa lahat. At sa araw na yon, hindi lang si Drake at Cherry ang nag-isa. Ang buong pamilya ay nag-isa. Ang mga sugat ay gumaling. Ang mga pagkakamali ay napatawad. Ang pag-ibig ay nagwagi. Sina Donnie at Ronnie ay lumapit. Yakapin din nila ang kanilang lolo. Lolo, bakit po kayo umiiyak? Anak, umiiyak ako dahil masaya ako. Dahil nahanap ko na ang matagal ko nang hinahanap. Nahanap ko na ang anak ko. Lolo, mahal po ba ninyo si Mama? Oo, Apo. Mahal na mahal ko ang mama ninyo. Siya ay anak ko. Siya ay dugo ko. At kayo ay mga apo ko. Mahal na mahal ko kayong lahat. Tumayo si Chairman de la Cruz. Tumingin siya sa lahat ng mga tao sa simbahan. Mga kaibigan, mga kamag-anak, mga bisita, nais kong ipahayag sa inyo ngayong araw na si Chari ay aking anak. Siya ay anak ko at ni Rona Cruz, ang babaeng minahal ko ng higit sa lahat. Matagal ko siyang hinanap at ngayon, nahanap ko na siya. Mula ngayon, si Chari ay kinikilala ko bilang aking lehitimong anak. Siya ay isang de la Cruz. Siya ay may karapatan sa lahat ng ari-arian ng pamilya. Siya ay tagapagmana kasama si Drake. Ang mga tao ay nagsimulang bumulong. Ang ilan ay gulat, ang ilan ay tuwa, at ang ilan ay inggit. Ngunit wala nang pakialam si Chairman de la Cruz. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang kanyang anak. Tumayo si Victoria at lumapit kay Cherry. Sa kanyang mga mata, may luha rin. Luha ng sakit, ng pagsisisi,
ng pagtanggap. Chari, patawad. Patawad sa lahat ng sinabi ko. Sa lahat ng ginawa ko. Patawad sa pag-alok ko ng pera para umalis ka. Patawad sa malamig kong pakikitungo. Hindi kita naintindihan. Akala ko, gusto mo lang ng pera. Akala ko, ginagamit mo lang si Drake. Pero ngayon, naiintindihan na kita. Nakikita ko kung sino ka talaga at tinatanggap kita bilang anak. Mama Victoria, salamat po. Salamat po sa pagtanggap. Alam ko pong hindi madali para sa inyo. Alam ko pong masakit. Pero salamat po. Chari, ikaw ay bahagi na ng pamilya. Ikaw ay anak ko na rin. At sa mga apo ko, sina Donnie at Ronnie, sila ay buhay ko. Niyakap ni Victoria si Chari. Ang dalawang babae. Ang isa ay mayaman, ang isa ay mahirap. Ang isa ay matagal ng parte ng pamilya. Ang isa ay bagong dating. Ngayon ay nag-isa. Nag-isa bilang ina at anak. Nag-isa bilang pamilya. At sa araw na yon, hindi lang si Drake at Cherry ang nag-isa. Ang buong pamilya ay nag-isa, ang mga sugat ay gumaling. Ang mga pagkakamali ay napatawad, ang pag-ibig ay nagwagi. Lumipas ang mga buwan, si Cherry. Ngayon ay Cherry de la Cruz ay naging bahagi ng negosyo ng pamilya. Binigyan siya ni Chairman de la Cruz ng posisyon sa ospital. Director of Community Outreach. Ang trabaho niya ay tumulong sa mga mahihirap na pasyente, mag-organisa ng mga libreng medical mission at magbigay ng scholarship sa mga estudyanteng nais magdoktor. Papa, salamat po sa opportunity, pero hindi ko po alam kung kaya ko. Wala po akong degree. Wala po akong experience sa ganitong trabaho. Chari, ang kailangan sa trabahong ito ay hindi degree. Ang kailangan ay puso. At ikaw, mayroon kang pinakamalaking puso na nakilala ko. Ikaw ang perpektong tao para sa trabahong to. At tama si Chairman de la Cruz. Sa loob ng ilang buwan, naging successful si Chari sa kanyang trabaho. Nag-organisa siya ng 10 medical missions sa iba't ibang probinsya. Nagbigay siya ng scholarship sa 30 estudyante. Tumulong siya sa libu-libong pasyente na walang pera para sa gamot. Ang mga taong nanghusga sa kanya noon ay ngayon ay gumagalang sa kanya. Ang mga katulong na nangungusap noon ay ngayon ay tumutulong sa kanya. Ang mga bisita na tumitingin sa kanya na parang basura noon ay ngayon ay bumabati sa kanya ng may respeto. Mrs. De La Cruz, congratulations sa success ng medical mission ninyo sa Mindanao. Salamat po, pero hindi ko po yan ginawa mag-isa. Maraming tumulong. Mrs. De La Cruz, nakita ko ang feature tungkol sa inyo sa magazine. Inspiring po ang story ninyo. Salamat po. Sana po, maging inspirasyon nga ito sa iba na kahit saan ka man galing, kahit anong pinagdaanan mo, may pag-asa pa rin. Sina Donnie at Ronnie ay nag-aral sa magandang eskwelahan sa Ateneo de Manila, ang pinakamagandang eskwelahan sa bansa. Ngunit hindi nakalimutan ang kanilang pinagmulan. Madalas silang bumabalik sa probinsya, sa barangay San Isidro kung saan sila lumaki. Tumutulong sila sa mga bata doon. Nagbibigay ng school supplies, ng pagkain, ng damit. Nagtuturo sila ng pagbasa at pagsulat. Naglalaro sila sa mga bata, nagbibigay ng saya. Mama, gusto ko pong tulungan ng mga batang ito. Gusto ko pong maging doktor balang araw para tulungan ko sila. Anak, napakaganda ng pangarap mo at alam kong magagawa mo yon. Mama, ako po gusto ko maging teacher para turuan ko ang mga batang walang pera para sa eskwelahan. Ronnie, napakaganda rin ang pangarap mo. Proud na proud ako sa inyo. At si Drake, sa bawat araw na lumilipas, lalong nahuhulog ang loob sa kanyang asawa. Hindi dahil sa kagandahan, dahil totoo. Hindi perpekto si Cherry.
May mga peklat siya sa kamay mula sa trabaho, may mga wrinkles na siya sa mukha mula sa stress, ngunit sa mata ni Drake, siya ay pinakamagandang babae sa mundo. Hindi dahil sa kagandahan, kundi dahil sa kabutihan ng puso. Dahil sa tapang niya, sa dedikasyon niya, sa pagmamahal niya sa pamilya. Isang gabi, habang kumakain ang pamilya, tumayo si Chari. May ngiti sa kanyang mukha at sa kanyang mga mata. May liwanag. May gusto akong sabihin sa inyo. Ano yun, mahal? Drake, Papa, Mama Victoria, mga anak, buntis ako. Natigilan ang lahat. Pagkatapos, sumiklab ang saya. Tumayo si Drake at yakapin si Chari. Tumawa sina Danny at Ronnie. Umiyak si Victoria at Chairman de la Cruz. Tumayo si Drake at yakapin si Cherry. Hinagkan niya ang noo nito, ang pisngi, ang mga labi. Totoo ba? Totoo bang magkakaroon tayo ng isa pang anak? Oo, Drake. 3 buwan na. Pumunta ako sa doktor kahapon. Confirmed na. Chari, ito ang pinakamagandang balita sa buong buhay ko. Magkakaroon tayo ng isa pang anak. Tumawa sina Donnie at Ronnie. Tumakbo sila papunta sa kanilang mama at niyakap siya. Mama, magkakaroon na po kami ng kapatid. Mama, lalaki po ba o babae? Gusto ko po, babae para may kalaro ako. Gusto ko pong lalaki para may kalaro ako sa basketball. Mga anak, hindi pa natin alam, pero kahit ano, mamahalin natin siya. Tama ba? Opo, Mama. Umiyak si Victoria. Lumapit siya kay Chari at yakapin. Chari, anak, congratulations! Napakasaya ko para sa inyo. Napakasaya ko para sa pamilya natin. Salamat po, Mama. Salamat po sa suporta ninyo. Tumayo si Chairman de la Cruz. Lumapit siya at hinawakan ang kamay ni Chari. Chari, anak, ito ay isang blessing. Isang blessing mula sa Diyos. Ang anak na ito ay simbolo ng ating pamilya, ng pagkakaisa, ng pagmamahal, ng pagtubos. Salamat po, Papa. Salamat po sa lahat ng suporta ninyo. Salamat po sa pagtanggap sa akin. At sa gabing yon, sa gitna ng kanilang mansyon, sa gitna ng kanilang pamilya, nag-celebrate sila. Nag-order sila ng cake mula sa Red Ribbon. Ang paboritong cake ni Chari noon. Ang cake na hindi niya kayang bilhin noon. Nagtoast sila ng champagne, except si Chari na umiinom ng apple juice. Nagsayawan sila sa sala, tumawa, nag-enjoy. Hindi dahil yaman, hindi dahil sa kapangyarihan, kundi dahil sa pag-ibig. Ang pag-ibig na lumampas sa lahat ng hadlang, sa lahat ng pagsubok, sa lahat ng paghatol. Lumipas ang mga buwan, lumalaki ang tiyan ni Chari. At sa bawat buwan, mas nagiging excited ang pamilya. Bumili sila ng mga gamit para sa baby. Crib, damit, laruan. Nag-decorate sila ng nursery. Isang kwarto sa tabi ng master's bedroom na pininturahan ng light yellow at puno ng mga laruan. Si Donnie at Ronnie ay laging kinakausap ang tiyan ng kanilang mama. Baby, ako si Kuya Ronnie mo. Excited na akong makilala ka. Baby, ako naman si Ate Ronnie mo. Mahal na mahal kita kahit hindi pa kita nakikita. At si Cherry, sa bawat araw ay nagpipray. Diyos, salamat po sa lahat ng blessings. Salamat po sa pamilya, sa asawa, sa mga anak. Salamat po sa pagkakataong naging masaya. Gabayan ninyo po kami. Protektahan ninyo po ang baby ko at sana po maging healthy siya, maging mabuti siya, maging blessing siya sa pamilya namin. Nang mag-9 na buwan, ipinanganak ang baby. Isang lalaki na pinangalanan nilang Daniel sa pangalan ni Danny, ang kaibigan ni Drake na tumulong noon kay Chari. Healthy ang baby, malakas ang iyak at perpekto.
at sasandaling hawakan ni Cherry ang kanyang anak, naalala niya ang gabing ipinanganak sina Donnie at Ronnie, ang bagyo, ang dilim, ang takot. Ngunit ngayon, iba na. Ngayon, nasa ospital ito. May mga doktor, may mga nurse, may asawa na hawak ang kanyang kamay. Chari, galing mo. Ang ganda niya. Kamukha mo. Drake, salamat. Salamat sa lahat. Salamat sa pamilya na binigay mo sa akin. Si Chari, na dating isang babaeng walang-wala, ay ngayon ay may pamilya. May asawa na doktor, may 3 anak na healthy at masaya, may mga magulang na nagmamahal sa kanya, may bahay na malaki at komportable. Si Drake, na dating isang lalaking puno ng guilt, ngayon ay puno ng kaligayahan. Sina Donnie at Ronnie, na dating mga batang walang ama, ay ngayon ay may kompletong pamilya. At si Chairman de la Cruz, na matagal nang may pagsisisi sa kanyang nakaraan, ay ngayon ay may pagkakataong maging ama ulit. Ang kanilang kwento ay hindi perpekto. May mga pagkakamali, may mga sakit, may mga luha. Ngunit sa huli, ang pag-ibig ay nagwagi. Ang pag-ibig na tunay, ang pag-ibig na matapang, ang pag-ibig na handang lumaban para sa pamilya. At habang tumitingin si Chari sa kanyang pamilya, sa kanyang asawa, sa kanyang mga anak, sa kanyang mga magulang, naalala niya ang huling salita ng kanyang ina. Maging mabuti ka, kahit anong mangyari. Maging mabuti ka. At ngayon, alam ni Chari na ginawa niya yon. Sa kabila ng lahat ng hirap, sa kabila ng lahat ng pagsubok, nanatili siyang mabuti. Dahil doon, binigyan siya ng Diyos ng isang pamilya. Isang pamilya na puno ng pag-ibig, ng pag-asa at kaligayahan. Ang kanilang kwento ay isang paalala na ang pag-ibig ay hindi sumusunod sa uri ng lipunan. Ang pag-ibig ay hindi tumitingin sa yaman o kahirapan. Ang pag-ibig ay tumitingin sa puso. At kung ang puso ay tunay, kung ang puso ay mabuti, ang pag-ibig ay magwawagi. Ito ang kwento ni Drake at Chari. Ang pag-ibig na lumampas sa lahat. Ang pag-ibig na nagbigay ng pag-asa, nagtubos, at ng bagong simula. Ang pag-ibig na nagpatunay na kahit gaano kahirap ang buhay, kahit gaano karaming pagsubok, sa huli, ang pag-ibig at kabutihan ay laging magwawagi. At habang nagsisimula ang kanilang bagong kabanata, kasama ang kanilang bagong anak, ang kanilang kumpletong pamilya, alam nila na anuman ang darating na hamon, haharapin nila ito ng magkasama. Dahil sila ay isang pamilya. Dahil sila ay pag-ibig, at ang pag-ibig, sa huli, ay ang pinakamakapangyarihang lakas sa mundo. Wakas. Presbyteros Rose, Maria Evangelista, Eli Evangelista Anderson, Marisa de los Reyes of Saudi Arabia, Conchita Alos Rage, Ana Flor Saico, Christian Fidelino, Judith Castro, Beth Sardina, Jelly Tampos, Fatma Mansul, Senenor Zame, Flor Cabrera of Santa Rosa, Laguna, Liliano Bebe, Ostonalito Elvi Candontol, Ellie, Romana Gorospe, Marilyn Sasaki of Japan, Flordet, Elizabeth, Tena, Rad TV of Hong Kong, Jean the Best of UK,
Nizar Sams, Annie Hoson, Eli Bitasolo, Marilyn San Jose, Imelda Fortes of Calamba City, Violeta Irgarin of Kamsur, Flordet Jessica Vargas, Jingjing, Rosa Franca Abelian of Cebu, Wendy Goth of Japan, Teresita Schmid, Theodora Gamit, Rebecca Tezuka of Japan, Nori, Baylin, Margie Angon of Maragondon, Batang Ibunan, Marilu Gulmatico, Leda Dapito, Geraldine Ana Victoria Linley of Macau, Marites Nitura, Reynante Salamania, Pasita Eliazar, Jingjing Nazareno, Gina Monge, Rosemary Vasquez, Mercy Villantes, Freda Reyes, Teresita Loida Gabas, Christian Fidelino, Ellie, Wilma Dargantes, Teresita de los Santos, Teodora Gamit, Rosemary, Romana, Leonisa, Kidim, Jean Debes, Eddie Codillian of Winnipeg, Canada, Flor, Ellie, Emily, Elila, Merlin, Leonisa Azotes, M. Season Vlog, Princess Rocker, Emma Gura, Flora Pasita Eliazar of Ontario, Canada, Eli Bitasolo of Milan, Italy, Carmencita Falcon, Rayland Pudadera, Marilu Gulmatico, Imelda, Liliano, Senen, Fatma Mansul, Teodora Gamit, Mercy, Evangeline Zamora, Chabidal, Kinciano Obas, Charlene Cartilla, Sofia Moore, Dumlao of Santiago City, Andrea Taga, Teodoro Roliuki, Ligaya Calvo, Maria Teresa Rosendo Corpin, Nida Rojas, Stephanie Arroyo, Kidim, Bonifacio Kinson, D. Naitan Canada, Erlenda Heronda of Matanao, Davao del Sur, Leonila Perea of Concepcion Night, Cavite, Elsa Opiane, Presbiteros Fenovares, Ederlina Albiso, Lorna Ayman, Rosemary Vasquez, Leonisa Azotes, Irish de la Peña, Marilyn San Jose, Eli Bitasolo, Senen, Catherine Lacinario, Ronilio, Marisa de los Reyes, Eddie Codillian of Canada, Jean Debes of UK, Teresita, Rebecca Tezuka of Kawasaki, Flora Fesparung of Batangas City, Ruby Corazon Riera, Elvi Candontol, Naitan Canada, Wilma Dargantes, Annie Hoson, Romana, Flor, Teodora Gamit, Nizar Sams, Emily Borak, Evangeline, Yana Binyon, Kimberly Ann Kempis, Teodora Gamit, Merlilyn Carmen Calunod, Christy Cabrera, Edralina Gatyoan, Nori, Teresita Schmid, Liliano Bebe, Rosalinda, Isidro, Leonora Pandakila, Mary Jean Malunes, Maria Nita Saltarin, Marlene Bosico, Pasita Eliazar, Celia Harabejo, Lovely Angel, Maria Elena Barosa, Chari Patata, Susan Melinda Gelit, Gloria Lucas of Poblacion Norte, Licab, Nueva Ecija, Francis Pilapil from Binganonan, Rizal, Ruby Corazon, Chabidal, Mary Joy Sabaresa, Lebuna Arnel, Angie, Reder,
Kinciano Ebas, Lucia Baldo, Ara Adhani, Yamasuka, Evangeline Bautista, Mary Joy, Rodrigo Valerio of Balanga City, Bataan, Rosal, Rosalie, Ana Flor Saico, Carlo Gayorgor, Jelly Tampos, Rosemary Vasquez Presbyteros Rose, Eli Evangelista Anderson, Fe Navares, Ostonalito Catherine, Ara Adhani, Jean Debes of UK, Lily Sales, Rose Mebocadon of Saudi Arabia, Ellie, Liliano Bebe of Italy, Lily, Loida Gabas, Ellen Cervantes of Malolo City, Bulacan, Evangeline Zamora, Jennifer Odias of Claveria Miss Oriental, Nori, Annalyn Divina Gracia, Merlilyn Linley Nora Balias of Siargao Island, Meding, Elvi Candontol, Wilma Dargantes, Helen Murillo, Ara Adhani, Carmencita Falcon, Ederlina Albiso, Florence De Leon, Rebecca Tezuka, Annie Hoson, Matea Ejes, Nancy Navarra, Teresita Schmid, Mercedita San Jose of Antipolo City, Princess Rocker, Marilu Gulmatico, Ana Victoria, Imelda Forteza of Calamba City, Jan Lulete, Batang Ibunan, Pinay, Elsa Kimura, Fatima, Eli Ramirez of Caloocan, Liliano, Saida, Flordet, Helen Murillo, Jelly Tampos, Senen Orzame, Elaila, Leonisa Azotes of Bacolod City, Pasita Eliazar, Romana Gorospe, Flor Cabrera of Laguna, Carmencita Falcon, Ronilio, Conchita Alcos, Rosemary Vasquez, Eli Bitasolo of Milan, Italy, Marilyn San Jose, Fe Navares, Annie Hoson, Evangeline Zamora, Imelda Taay, Charlene Cartilia, Julieta Hermosura, Elvi Candontol, Teresita Schmid, Marilyn Sasaki, Christina, Jessica Vargas, Christian Fidelino, Marie Cristal Hilario, Elsa Opiane, Princess Rocker of Riyadh, KSA, Marisa de los Reyes, Merlilyn, Juliet Panlilio, Daisy Blaza, Susan of France, Mercy Villantes, Renalyn Obenza, Wilma Dargantes, Not Green Fox, Carmelita Mendoza, Marilyn Babula, Berry, Liliano Bebe, Presbyteros Rose, Medel Talon, Jane, Lani Pardillo, Marlene Kayanan, Leonisa Azotes, D. Marie Ramos, Araceli Lilio Saria, Miras Channel, Raquel Epe, Gina Trutor, Jane, Hartley, Sunshine Sotalbo, Maricel Cabigon, Merlin Baroza, Gina Marayo, Merlin Rodel Obejero, Hans, Cecilia Comoda, Tahani Vlog, Merlin, Kuya Atok, Maria Merly Brogada, Marilu Cabantak, Filipina, Eileen, Mercedita San Jose, Lovina Galang, Lilian, Teresita de Jesus, Monina Aviles, Yula Pedrona, Romana Gorospe, Rosemary Vasquez, Marley Lazaraga, Leonisa Azotes, Jocelyn Tancinco, Estelita Mahia, Ding Lege, Marisa de los Reyes Arroyo, Leia Paul Vinar, Steve the Music, Rain, Presbyteros Rose, Ostonalito, Alex Saani, Matea Estrella, Agustina, Onaba Cogin, Jessica Vargas, Celine, Merlilyn,
Baroza, Annie Hoson, Elimana Lili, Mercy Villantes, Eli Evangelista Anderson, Eli Bitasolo of Italy, Ann Mariano, Fredelisa de Guzman, Carmencita Falcon, Merlin Bravo, Cecilia Ramos, Evangeline Zamora, Edralina Gatchoan, Marites Nitura, Agustina Niceto, Marian, Ann Aliflor, Lily Roda Barcial, Alma Ebdao, Minda Tandok, Flores, Melinda Sano, Thelma Mora, Juliet Panlilio, Edna, Elvie, Delia, Fenavares, Sally Lariano, London Villas, Danica Selga, Lani Pardillo, Teresita Schmid, Charlie, Nora Bell Evans, Roger, Lloyd Dasalon, Bella, Nelly Ortiz, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Melanie Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordet, Nat Greenfax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adamson Machas, Quinciano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Gilas, Harem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia, Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Murillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Kaday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie, Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, Juan Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dance, Remy